Nung nakaraang 2023 ay ang Pilipinas po ay nagpadala ng delegasyon, youth delegation, sa pamamagitan po ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o Episcopal Commission on Youth para po sa World Youth Day na ginanap po sa Portugal, sa Europa. Ano po? Ito po ay pang-pito ko na pagdalo sa World Youth Day sa ibang bansa dahil ako nga po ang naatasan para maglingkod sa kabataan ng Archdiocese ng Maynila. At ito pong World Youth Day ng 2023 ay unique, kakaiba po, no? Dahil extra challenge po ang makakuha ng visa, no? Para makapunta sa Portugal at makasama yung iba't iba pang international delegations na bubuo sa World Youth Day. Sa katunayan po ay makailang ulit po tayong nakiusap sa embahada para mabigyan po ng visa yung mga kabataan po natin. Ano po? Mahigit 200 po ang nakapunta doon to represent the CBCP, ngunit meron pong 30 ang nahuli. Yung 30 mga batang ito ay kung hindi lang isa o 2 beses na deny ng visa. Nakailang sulat po tayo, pakiusap, pangako, para lang mabigyan yung 30 na ito na kabataan. Kung kaya't ano po ang nangyari? Nakarating yung first and second batches doon sa Portugal, nagsimula ng dumalo sa World Youth Day, at sa bandang huli po, last minute, no? Last minute, biglang dumating ang visa ng 30 na kabataan na ito. Kaya sila ay nakarating din po sa wakas. Pagkatapos ng napakahabang paghihintay, alam niyo yung hirap, yung pag-aalala, sa wakas, no? Nabigyan din po sila to join yung iba pang mga kasamahan na nauna na papunta sa Portugal. At doon po, doon sa 30 na iyon na dumating, huling-huling batch, ay mayroon pong mga nag-asikasong mga Pilipino na nasa Lisbon sa Portugal. Nag-asikaso, nagpatuloy ng mga kabataan sa kanilang mga tahanan para sa 2 linggo o 1 linggo na karanasan ng World Youth Day. At isa po doon ay isa pong Pilipino na naroroon na po. Siya po ang nagsusundo at naghahatid sa airport. No? Nagsusundo, naghahatid sa airport, dinadala dun sa mga foster families. No? Ang pangalan po niya ay si Tatay Daniel. No? Si Kuya Daniel. Ayan po. Ang naging karanasan ng 30 na kabataan na iyon ay napakaganda. Hindi po pwedeng ikumpara sa kahit ano paman. It was a life-changing experience for them. Unique, very special experience. And isa sa mga nakatulong doon o nag-ambag para sa magandang karanasan na iyon ay si Kuya o si Tatay Daniel na taga Lisbon. Gayon pa man, ilang linggo lang po ang nakararaan, si Kuya Daniel ay pumanaw. Ito po ay isang malungkot na balita sa amin, lalong-lalo na dun sa inalagaan niyang 30 kabataan doon sa Portugal. Kaya po yung mga kabataan na iyon, na 30, o some of them, ay naririto ngayon. Nasaan sila? Pakitaas ang kamay. The Mighty 30. Nandiyan po sila, nakahalo po sila dyan. Nandito po yung iba. No? Inaalay po ang misa na ito para sa kaluluwa ni Kuya Daniel at sa kanyang mga naulila. Ano po? Dahil sa kanyang pagkamatay. May mga tanong po tayong ganito. Bakit ba nangyayari yung mga masasamang bagay sa mga taong mababait? Bakit nga ba kung sino pa yung nagpapakabuti o nagiging tapat, bakit kailangan sa kanila pa nangyayari yung kamalasan?
Sino yung masisipag? Sila yung hindi umaasenso. Yung mga pakaang-kaang lang, halimbawa, sila pa yung umaasenso. Yung mga tanong ba natin na, bakit ganon? Ang bait-bait niya, bakit nawala agad? Di ba? May ganun tayo. Sana yun na lang yung mga yan, yung mga sasamang yan, dapat yan ang mga namatay eh. Tama po? Marami tayong katanungan sa buhay na ito. Mga pangyayaring hindi maganda, mga panahon o sandali na inilagi lang sa mundo, at ito ay naiiwan lang sa mga katanungan. Kung titingnan po natin yung ebanghelyo po natin, ito po ay magbibigay liwanag sa mga katanungang ito, lalo pa na ang pinag-usapan po dito halimbawa ay yung sinabi ng Panginoon na mga namatay na Galileo o Galileans, no? At yung mga nabagsakan ng tore sa Siloe. Tinatanong ng Panginoon, sila ba ay mas masama kung kaya't namatay sila? Ibig sabihin ba nun, kayo na mga buhay pa, kayo ay mas mabubuti kaysa sa mga namatay? At sa pangalawang bahagi po ng Ebanghelyo, may talinhaga pa rin tungkol doon sa pananim o sa puno na yung may-ari ay disappointed, nabigo. Bakit? Abay, 3 taon na siyang pumupunta doon sa kanyang taniman, may isang puno, hindi pa rin nagbubunga. Hindi pa rin nagbubunga. Kaya anong sabi dyan doon sa nag-aalaga? Putulin mo na nga yan. Hindi naman nagbubunga yan eh. Sayang lang yung lupa. Ano sabi noong tagapag-alaga? Nakiusap. Ang sabi sa kanya, hayaan niyo muna po, 1 taon pa, aalagaan ko yan. At sisikapin ko pong magbunga iyan. Kung hindi na po siya nagbunga, saka na po natin putulin. Ano po sinasabi dito? 2 bagay. Una, tungkol sa panahon. 2 uri po ng panahon meron tayo. Yung tinatawag na Kronos at tinatawag na Kairos. Pakiulit nga po, Kronos. Kairos. Ano ibig sabihin po ng Kronos? Ang Kronos po, ito yung mga nasusukat na panahon. Halimbawa po, nasusukat natin ng 1 taon, ang 1 buwan, sukat po iyan, 1 araw, sukat po iyan, 1 minuto, sukat po natin yan. Hanggang 1 segundo, sukat po natin. Sukat po iyan. Alam natin na pagkatapos ng kinsenas, susweldo tayo. O 1 buwan, susweldo tayo. Alam po natin, ang kontrata natin sa ating mga pinagtatrabahuan o pinapasukan, 3 taon lamang. Alam natin, ang kontrata ng mga anak natin na nasa abroad, 1 taon lamang, renewable. Sukat na panahon. Sinusukat natin ang panahon. Okay? Pero alam po ninyo, sa Panginoon, hindi po Kronos ang tawag. Ang sinusunod niya ay hindi yung panahon natin. Kagaya nga ng sabi sa banal na kasulatan, ang 1 taon sa Diyos, maaaring 1,000 taon sa mundo. Hindi Kronos ang ginagawa ng Panginoon. Ang ginagamit. Ang ginagamit niya ay ang Kairos. Ano ibig sabihin ng Kairos? Kung ang Kronos ay nasusukat na panahon, ang Kairos ay ang tamang panahon. Tamang panahon. Ibinibigay ng Diyos ayon sa kanyang karunungan ang mga bagay sa atin na hindi sukatan ang ginagamit. Hindi sukatan ng tao ang ginagamit. Ano po? Kaya nga ba minsan maraming nabubuhay sa atin ng matagal? Merong dahilan ang Panginoon. Ito ay sa ikabubuti mo. At minsan merong nabubuhay sa atin sandali lamang. Mayroong layunin ang Panginoon, ang Diyos. Maganda at mabuti kung bakit pumanaw agad siya. Ang panahon ng Panginoon ay ang Kairos. At ang sinusunod niya kung ano yung makabubuti sa atin. Kaya hindi nasusukat iyon. Kaya para sa atin, iyon ang tamang panahon. Kaya nga lang po, tanong natin, nakatapos ng pandemya, marami tayong nakilalang pumanaw dahil sa COVID. Marahil yung iba dyan malalapit pa sa atin. Ang tanong,
Bakit tayo buhay? Mas mabait naman siya. Ako naman ay hindi kasing ganun kabait niya. Ba't ako buhay pa? No? Mayroong panahon ang Diyos. Hindi nasusukat. Iyon ay kairos, ang tamang panahon na ikabubuti natin. Pangalawa, meron tayong tinatawag na karma. Tama po? Karma. Ang karma po, para po sa, wag niyo pong ikalulungkot, yan po ay hindi Kristiyanong paniniwala. Hindi po ganon ang Diyos sa atin. Hindi po gumagamit ang Diyos ng karma. Bakit? Ano ba sinasabi sa karma? Pag gumawa ka ng mabuti, ano babalik sa'yo? Mabuti. Pag ginawa ka ng masama, ano babalik sa'yo? Maniniwala po kayo, pag ginamit ng Diyos ang karma, lahat tayo patay na. Kasi lahat tayo gumagawa ng masama. Pero tingnan niyo po, ano ba yung dumarating sa atin? Hindi ba kabutihan pa rin? Kaya di ba tinatanong natin sa sarili natin, ba't ganun, Lord? Nahiya po ako sa inyo. Ang dami kong pagkukulang sa inyo, nalilimutan ko na kayo, pero ito pa yung biyaya ninyo sa akin. Tama po? Dahil hindi karma ang Diyos, awa ang kanyang ginagamit sa atin. Hindi komot gumawa ka ng mabuti, darating agad ang mabuti. Minsan nade-delay yan. Minsan sa paningin natin, masama pa. Hindi po karma ang ginagamit ng Diyos sa atin. Kasi kung karma po, sa isang araw, ilang beses tayo nagkakamalit, nagkakasala, ipalagay ko po, hindi tayo tatagal ng isang araw, ibabalik at ibabalik ng Diyos yung masamang ginawa natin. Imbis na karma, ang ating iisipin ay Kristo. Kristo. Ibig sabihin po, kahit hindi tayo karapat-dapat, sa awa at biyaya ng Diyos, binibiyayaan pa rin niya tayo. Kahit malupit tayo sa ating kapwa, kahit nanloloko tayo, naroroon pa rin ang Diyos, naghihintay sa atin. Binibigyan pa rin tayo ng panahon, inaalagaan pa rin tayo. Hindi tayo basta pinaparusahan ng Diyos, sapagkat siya ay Kristo na puno ng awa at hindi karma. Yan po ang sasagot sa marami nating katanungan. Maraming mga palaisipan, maraming pagtatanong sa Diyos ang ating ginagawa. Tandaan po natin ito. Ang Diyos puno ng awa sa atin. Ang kanyang gagamitin sa atin ay ang tinatawag na kairos. Kung ano yung makabubuti at makatutulong sa atin. At ang ibabalik niya sa atin, sa kabila ng ating paggawa ng masama o mali, ang ibibigay pa natin at ibabalik ng Diyos sa atin, ay ang kanyang kabutihan at ang kanyang awa. Yan ang ating Diyos. Kung kaya't bilang pagpapakita naman ng pagkilala natin sa Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kronos at ang kanyang sa kanyang kairo at ang kanyang pagiging Kristo, pagsumikapan po natin na ngayon man lamang sa panahon ng Kwaresma ay maipakita po natin sa kanyang ating pagpapakumbaba at ang ating sariling pagsusumikap na maging karapat-dapat sa pagmamahal, sa awa ng ating Diyos.